So, siyempre, pagdating ng mga Espanyol dito, ika-16 na taon, may mga Muslim na dito sa Pilipinas, diba? Tapos established na sila, may sultanato na sa may Sulu, tsaka sa may Mindanao, no? At yun nga, katulad na nabanggit natin dati, dahil nga advanced yung political, social, tsaka economic organization, system ng mga Muslim sa may Mindanao, sila yung pinaka matikas na lumaban sa mga Espanyol, no? Now, yung mga kapatid natin nasa may kabundukan, nasa mga Fugao, Mountain Province, yung mga yan, hindi din sila mapapasok ng mga Espanyol, pero may fundamental difference. Ang problema doon sa mga kabundukan ng Pilipinas, ano tawag nito? Hirap umakyat yung mga Espanyol, di ba, no? Hirap umakyat yung mga Espanyol, tsaka parati silang disadvantage sila parati sa terrain. Kasi hindi nila may akyat yung mga ano nila, yung mga canyon nila, canyons. tsaka hindi nila maano yun, ano? Now, dito sa may Mindanao, nadadala nila yung kanilang superior firepower. Kasi may barko lang ang kailangan mo dyan para dalhin Kaya lang, ang pinakamalaking problema nila is kulang sila sa tao. Tao talaga ang pinakamalaking problema nila. Okay. Oo. So, yung tao na yan, isusupplement yan ng mga mandirigmang mga Kristiyanisadong Pilipino, no? Na Sino yung mga Kapampangan, yung mga marami yan, all over the Philippines. Yeah. Yan ang isasama nila bilang bilang mga at the very minimum, yan yung mga tigasagwan ng kanilang mga barko. Correct. Pero in some cases, nag-ano din talaga, nagsisilbi din talagang mga sundalo nila laban sa mga Muslim. Okay. So, ang mangyayari diyan is pagdating sa teknolohiya, lamang yung mga Espanyol. Bagaman may mga maliliit na kanyon yung mga Muslim, ang lalaki ng kanyon ng mga Kastila talaga. Malalaki talaga. Malaki yung kanyon. Pagkatapos, meron nga silang mga arquebus, di ba, no? So, mga baril, weapons wise, lamang yung armaments wise, lamang talaga yung mga Espanyol, okay? Ang lamang naman ng mga Muslim, syempre familiarity with the terrain, at saka mas kung close quarter combat, ibig sabihin yung hand-to-hand combat, lamang yung mga yung mga Muslim. Kasi Pero unang-una, yung mga nila. Kampilan. Malalaki yun. Yung mga kanilang hindi, pinaliwanag nga ni Big Billion yan di ba? Kaya nga sinabi niya na mali yung sandata na hawak nila Lapu-Lapu doon sa isang monumento kasi, nila Lapu-Lapu. Kasi si Lapu-Lapu ay mandirigma na nakaano sa dagat, di ba? No? So iba ang klase ng blade na gagamitin mo kapag ka nakikipagbakbakan ka sa dagat kaysa sa kung ikaw ay nakikipagbakbakan sa lupa. Diba, no? That's why yung mga warriors natin dito na nasa lupa, iba yung kalasag nila. Iba yung shape ng kalasag, tapos mahabang sibat yung gamit nila. No? Basta, anyway, kung makahanap tayo ng kasi hindi ako masyadong expert dyan. Si Lawrence Lasco ang expert dyan sa weaponry. At saka si Pernis Santiago. Kung makahanap tayo, mag-guess sa atin, yan ang pagpapaliwanagin natin. Basta gusto lang namin sabihin, is that advantage sa tactics yung mga lamang sa hardware ang mga Espanyol, pero lamang sa tactics yung mga Muslim, di ba, no? So, ang nangyayari sa kanila dyan is virtually deadlock, yung stalemate ang labanan dyan. Kasi, ang nangyayari, kapag ka nasa dagat sila,
no? Kapag nasa dagat at yan yung galyon ng mga Espanyol. advantage yung mga Espanyol, no? Pero pagka pumasok ka na doon sa pag pumasok ka na doon sa entrada mo na tong mga Muslim. O pag bumaba ka na doon sa sa mga beaches, doon sa mga lalo na doon pag pumasok ka doon sa mga ilog, doon sa mga kagubatan nila, advantage na yung For them. For the advantage. Muslims na yan. So ang nangyayari, kaya makikita nyo, ang magiging priority lang talaga ng mga Espanyol is magtayo ng mga forts, di ba, no? At ang The forts at least na malapit doon sa mga sultanato. Hindi, actually, ang lumalabas itong mga forts na to, parang observing lang. Kumbaga parang Hindi sila kasi defensive yung position kasi nga kulang sila sa numero. So, halimbawa, magkakaroon ng mga forts diyan sa may Zamboanga. Fortaleza de Zamboanga, yung Fort Pilar na tinatawag natin ngayon. Yan ang pinaka yan ang pinaka importante doon sa bakbakan ng mga Muslim tsaka ng mga Espanyol. Meron pa sa Northern Fortaleza de Dapitan din. Tsaka yung pero sa Osamis ba yun? Pero ang pinaka-importante Talagang yung sa Pilar. lahat yung sa Pilar. Fort Pilar. Yan ang pinaka-importante. So pag tinignan mo yung kasaysayan na dyan, yun ang batayan kapag ka nandoon sa Fort Pilar yung mga Espanyol, alam mo na sila yung lamang. Di ba, no? Pero may mga cases din, at least several times, na iiwan ng mga Espanyol yung mga yung Zamboanga, iiwan nila yan. So, pag tinignan mo actually ang history ng bakbakan ng mga Muslim tsaka ng mga Espanyol, hindi siya isang diretsong linya . Actually, para siyang yung alam mo yung doon sa pulso ng tao, yung heartbeat ng tao, alam mo yun, taas baba. So minsan lamang yung mga Espanyol, minsan lamang naman yung mga yung mga Muslim, no? So akyat baba na ganyan. Okay. Ano ang mga dahilan? Okay. 1565, di ba? Alam na natin 'yan. Darating dito yung mga Espanyol. Pagdating ng 1570s, lulusob si Limahong sa may Maynila. Sa may Maynila. Di siyempre libre yung Kasi ang gagawin ng mga Espanyol, tuwing merong problema sa Maynila, lahat ng mga available na mga sundalo nila, kailangan nilang tatawagin nila doon. Kasi kukunti lang talaga sila doon. Kung paulit-ulit yung nakikinig sa amin, parati namin binabanggit yan, napaka-konti nila. Kahit yung 1700s, yung pagdating yung natakot yung mga tao sa pagdating ni Koxinga, talagang 1600s pala, umalis ang mga Kastila sa Zamboanga. Correct. Yun nga. Okay. So, pero nung nawala na si Limahong, balik na naman sila, no? Ito sila, kung tama yung sila Sande, sila Ronquillo, no? Yung mga yan. So, 1580s, susugod na sila hanggang 1590s. Kaso, problema yan, pagpatak ng 1590s, up to the 1600s, susugurin na naman ng mga Olandes ang mga Espanyol dito. So malilibre na naman yung mga yung mga Muslim diyan. Kasi alam niyo, Sultan Kudarat, no? Ang Sultan Kudarat, nung kabataan niya, puro talo yan . Puro siya talo sa mga sa mga Espanyol, no? Kaya lang ang nangyari is yun nga, madidistract yung mga Spanish, mapapalayas niya. Malilibre sila ngayon, no? Malilibre sila. So, yan, tawag nito parang cat and mouse, no? Pusa at saka daga yung labanan nila diyan. Okay. It just so happened na napakahaba nung labanan sa pagitan ng mga Olandes at saka ng mga Espanyol. Halos kalahati ito ng 1600s, di ba? From the 1590s yan hanggang sa mga 16... Kasi ang Treaty of Westphalia ay 1648. So mga 1640s up to the 1650s yan. Pero magse-stretch pa yan up to 1663. Kasi 1663, yung katulad nga na sinabi mo, susugod si Koxinga dito sa Pilipinas. Correct. So makikita nyo, yung long 1600s na yan,
Long 1600. hindi nakapag-concentrate ang mga ano diyan. Ang mga Hindi Kastila. nakapag-concentrate ang mga Kastila sa Sa Mindanao. Mindanao Oo. kasi marami silang problema. So makikita nyo, magi-emerge dito sa 1600 si Sultan Kudarat. Tapos ina-acknowledge nga ng mga historiador na si Sultan Kudarat ang ano talaga, nakapagpalawak talaga nung teritoryo Yung teritoryo niya. ng Maguindanao ito Mm. Sultan ng Maguindanao. Napalawak niya yung teritoryo nila kasi magiging napakalakas nila kasi hindi na nga sila guguluhin masyado nung mga Itong Espanyol. mga Espanyol. Oo. So dito sa panahon na to, although hindi naman si Sultan Kudarat ang gagawa nito, yung sultanato din ng Sulu, syempre kung libre yung sultanato ng ng Maguindanao. libre Gayon din ang sultanato ng libre Sulu. din ang Sulu kasi Oo. siyempre concentrated nga yung concentrated nga yung mga Espanyol doon sa atake ng mga Ulandes, di ba, no? So mangyayari is that ito ang magiging parang parang kalakasan ng mga sultanato sa may Timog Pilipinas. So ito yung konteksto nung pag-a-acquire ng sultanato ng Sulu doon sa may Sabah. Kasi sa panahon na malakas ang mga sultanato dito sa atin sa Pilipinas, nagkataon din na yun naman ang panahon na mahina yung sultanato ng Brunei. Kung di ako Brunei. nagkakamali. Ang nangyari dyan, may 1600s ito, ibig sabihin very early on ito. Kasi tandaan natin na around ang teorya 1400s lang nag-start yung mga sultanato So around 200 years after the start, around 1600, no? Around 200 years. Ang Sultanate of Brunei, no? Ay nagkaroon ng mutiny. Ibig sabihin civil war. Anong nangyari? Yung Sultanate of Brunei, nakatulong pa yung Sultanate of Sulu. Kasi malakas ang Sultanate of Sulu Tinulungan niya ang Sultanate of Brunei na makwel itong mga dissidents. So anong nangyari? Binigyan bilang regalo ng Sultanate of Brunei yung teritoryo na tinatawag ngayon na Northern Borneo, Sabah at Palawan. Palawan, tol. Palawan. Titingnan nyo, ang Sulu, ang Maguindanao, at saka maski yung Brunei, ano ang ikinabubuhay ng mga yan? Kalakalan. Yan ang Trade. trade ang ikinabubuhay Trade. nila. Now, bakit manghihina ang Brunei? Tatandaan nyo, no? Bago dumating ang mga Espanyol, ang Brunei o Borneo, depende kasi nyo, sa mga sources kasi, ang tawag kasi nila ay Bornei. B-U-R-N-E-Y. Bornei. Bornei. So naguguluhan ang mga makabagong historians, modern historians, kung ang ibig sabihin ba ng Bornei ay Borneo o Borneo yung North. Brunei. Or Brunei mismo. Oo. Kasi nagkakagulo sa spelling So, Baka naman sa Ilocos pala yan. Wag nang ganon. Brunei. Wag nang ganon. So hindi sila sure kung ito ba ay Brunei o Borneo. Borneo. Basta yung lugar na yan ay napaka-importante dahil sa pakikipagkalakalan sa China. In fact, yung Borneo ay may sariling embahada. Ibig sabihin may Chinese official na nakatira doon sa may Borneo kasi nga yung kalakalan sa spices. Siya yung nagpa-facilitate nung kalakalan of sa Chinese. spices. Oo. So napaka-importante 'yan. Kaya lang papansinin niyo, no? Kasalanan ng mga Espanyol ito. Ano ang gagawin ng mga Espanyol? Dahil pinaliwanag natin ito doon sa previous, hindi ko na alam mo, basta isa sa mga nauna nating episode. Di ba dumating ang mga Espanyol dito sa may Pilipinas? Tapos nagkaalakalang galyon sila sa may Maynila, di ba, sa Intramuros. So ano ang mangyayari? Yung mga Chino, hindi na pupunta sa Mindanao. Sa Maynila pa lang. Sa Borneo, hindi na sila pupunta sa Borneo. Oo. Kasi sa Maynila pa lang, doon na nila ititinda lahat ng mga nila. Kaya galit na galit tong mga sultanato nga. Ayaw pinadala yung mga raiders na kanina tinatawag natin. So, sinasabi that's why, natin. papansinin nyo, itong sultanato ng Brunei, ang lakas nito Ang lakas nito nung pagdating ni
ni Legazpi. Oo. Napakalakas nung Brunei. In Pero- fact, si Raja Suleiman, di ba, no? Oo. Si Raja Ano Suleiman. yan, mga pinsan niya yan eh. Oo. Mga Hindi, pinsan kasi niya yung yan. ano niya, yung tatay niya, kung di ako nagkakamali yung tatay niya ay may asawang tiga. Nandun yun sa genealogy eh. Basta, Kaya pala lahat sila magkakamag-anak, mga Tagayan, Talyano lahat tomato. wag ganon. Puta, kanina mo ba ako ginugulo dito? Wag ganon. Napupurga sige. na ako dun sa kakatalyano na yan Sorry eh. po. Anyways. Sorry po. So, hihina yung Brunei kasi yung hindi naman lupa eh. Tandaan niya to hindi lupa ang batayan ng yaman nun. Ng Hindi yaman. kailangan yan eh. Ang yaman dati ay nanggagaling sa kalakalan na nakukuha nila sa China. Eh, ang problema, hindi na pupunta yung China sa kanila Kasi nga nandyan yung Kastila. Galyon. So ang laki pala nung hassle, nagbidulot ng mga Kastila Correct. doon sa nangyari sa Brunei at sa Sulu. Pero, Mm. swerte nga, katulad ng sinabi natin kanina, yung Timog Pilipinas. Kasi, dahil nga distracted ang mga Espanyol dahil sa Olandes, di ba, no? Lumakas sila, no? Yung, at nagkataon naman, no? By some accident, etong Brunei ay humina. So, anong nangyari? Nung nagka-problema, kasi ang problema talaga dyan, ang ugat talaga dyan ay succession. Namatay yung sultan, tapos, dalawa yung Yung claimants. Yung Oo. kapatid ni sultan Correct. at saka yung anak ni sultan, no? Correct. So, hindi ko na sure kung sino yung nanghingi ng tulong sa may Sulu, kung yung kapatid o yung anak. Basta isa doon sa dalawa, yun yung dalawa nag-aaway. Yung isa doon sa dalawang yon humingi ng tulong sa Sultan of Sulu. Sultan of Sulu. No? Na according sa ilang sa ilang accounts, wala naman daw talaga naitulong yung yung Sultan of Sulu kasi doon dumating siya tapos na yung tapos Pero na yung the mere fact na may marami siyang taong pinadala, malakas pa yung Sultan of Sulu nito eh. Oo. So, yung mere kumbaga fact show of force. show of force lang. So anyway, dahil nagpadala siya doon, na-istorbo na rin lang naman siya, binigyan siya ngayon nung Sultan ng Brunei ng Nung lupa. ng Ang laki-laki nung lupang yun ha. Malaki yun. Oh. Asing laki siya ng, nakalimutan Pero ko yung yun state nga, eh. pero Estados yun Unidos. nga, Mm. hindi din tinitirhan ng sultanato ng Sulu yung mga lupa na yun. Kasi nga, hindi na ulitin ko, hindi sila interesado sa lupa. Ang mas interesado sila ay, tawag nito, ay kalakalan. Okay.